Tayo pa mic test nga po. Mic test. Okay, tayo. Tanong ko lang, paano po kayo, sa pagkakaalala niyo po, paano kayo nagkakilala ni... Paano nga ba kami nagkakilala? Nakikita ko siya pag dumadaan sa harap namin. Medyo malapit yung bahay nila sa amin. Ngayon, meron siyang kaibigan. Pag pinupuntahan niya yon, nadadaan sa amin. Nakikita ko siya. Kaya minsan, nakumbida kami sa birthday party. Ayun, naisayaw ko. Tuloy-tuloy na yan. Ilan ang simula? Ilang years na? 53 na kami. Sir, anong pong sekreto sa para tumagal mo ng patuloy? Ay, kailangan, nagkakagalit kayo paminsan-minsan. Ano pa, sir? Ano pa, sir? Ganun lang naman yun eh. Mayroon nagkakagalit, mayroong minsan okay. Hindi mawawala yun sa mag-asawa eh. Sir, sa 53 years ninyong pagsasama nila, ano yung pinaka memorable sa inyo during those years? Sa 53 years. Ano nga ba yun? Memorable. Bagay, yung magkasama siguro kami nandito nung hindi pa ako nag-abroad. Mag-abroad kasi ako, ilang taon ba yun? May mga anak na ako nung 4 ata. Ay, 5 na pala. Ayun, ang 5 na, 19, ano ba yun? 1988, 1979. Ayun, nag-umpisa na ako mag-abroad doon. 79, Saudi, tapos 3 taon ako doon, tapos bumalik ako, apply ako sa Dubai, apply ng Dubai, 27 years naman ako doon, hanggang sa mag-retiro ako doon. Tay, last question na. Anong pakiramdam nakarating kayo ng 50? Bagay masaya, thanks God. Siyempre, pasalamat ka sa Panginoon Diyos. Biro, masapit mo yung 53. Tapos, masapit mo pa yung 80 years old. 80 years old na ako yun. O de, salamat sa Panginoon Diyos. Okay, last na lang po. Message na lang po para kayo na hindi niyo mababanggit mamaya or hindi niyo nababanggit no. Pwede niyo banggitin sa kanya. Ano nga ba yung message? Love you. Yun lang. Personal po, kung meron kayo gusto sabihin sa kanya. Wala na akong masasabi kasi alam naman niya yung ugali ko. Kaya yun. Minsan, away ng konti. Hindi siguro maiiwasan yun eh. Sa mag-asawa. Kung ano tayo, kung nandito po siya, yung gusto niyo pong message sa kanya, lagi niyang maalala po. Siyempre, mamahalin ko siya habang nabubuhay. Kunyari po, kausap niyo po. Ganun. Okay. I love you, dear. I will love you till I die. Sa 53 years, talagang masasabi ko ang asawa ko ay napakabait. Wala akong masasabi sa kanya. Binigay niya ang lahat sa amin para yung pangarap namin mapag-aral at mapagtapos ang aming mga anak ay magkaroon ng katuparan. Ako'y buong puso nagpapasalamat sa Ama na ang mga pangarap namin binigyan niya ng katuparan. At sana'y patuloy pang maging maligaya at payapa ang aming buhay. Nagsama-sasama kaming buo at sakdal sa aming mga pagka-iglesia ni Cristo. At ngayon nga, talagang binalak ng mga anak ko na makauwi para lang muli magkita-kita kami. Sapagkat ang sabi nila, matanda na kami. Maybe this is the last time na magkikita-kita pa kami. So sana,
mawala man kaming mag-asawa, ipagpatuloy ng isa't isa ang pagsusunuran at paggagalangan sa isa't isa. Ipagkalooban ng Ama ang magagandang kapalaran, mapagtapos din ang kanilang mga anak, mabigyan ng magandang bukas para kung sila'y nandito na sa Pilipinas, may pagpapatuloy nila ang kanilang pagsasamang magkakapatid, ang patuloy na pagiging sakdal na Iglesia ni Cristo, sapagkat naniniwala kami na ang Ama ang may dulot at bigay ng lahat ng ito. Yun lang po. Asawa ko? Okay. Nangyari po siya, yung Siya po ito. Okay. Wala po kami. Wala. Okay. Tatay, buong puso ako nagpapasalamat sa iyo. Sapagkat sa buong pagsasama natin, alam ko naging tapat ka. Wala akong masasabi sapagkat alam ko, ako lang ang minahal mo. Sana hanggang sa kamatayan taglayin natin ang pag-iibigan na tapat. Sana mawala man ang isa sa atin ay patuloy pa rin nating maipadama ang ating pagmamahal sa isa't isa. At sa mga anak naman natin, ano man ang naibundar natin, sana'y matanggap na nila sapagkat pinag-usapan na talaga namin yung mag-asawa na sa mga naipundar namin, meron na silang kani-kanyang para sa kanila. Sana'y paghihamanin nila ito, ang bahay na ito, panatilihin nilang masaya kahit wala na kami. At salamat Ama, salamat ng napakarami.
namin ang iyong mga anak, ang pinasabitan po ng mga lingkod ko, lalo na po ang mag-asawa, kasama ng kanilang mga anak, manugang at mga apo, at mga kamag-anak at mga kapatid na nagmamahal sa kanila. Maraming salamat sa kanilang pagkakilala, sapagkat sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa, ngayon ang saksi nila sa kanilang muling pagpapasalamat at pagsusumpaan, kaya biniyayan sa kanilang mga mahal sa buhay na ngayon ay sasaksi na mula noong sila'y kasal, na nalangin tumanggap sila ng pagpapala. Sila ngayon ay mapaspasan sa tunay na iglesia, sa tunay na kasal ng iyong mga anak. Kaya patnubayan mo po ang iyong mga lingkod, ang mag-asawa na narito, ipagdalaw po ang pagkaunawa para sa kanilang muling gagawin mga panunumpa na nilang mga pangako sa isa't isa at muling itatalik ang iyong kautusan. Ito po sana ang patuloy nilang maging gabay sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Sumasampalataya po kami, ikaw po ang patnubay ng iyong mga anak at nakaugnay kami sa iyong pamamahala. Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan ni Jesus na aming kapilang tagapagligtas. Amen. Napagkakataon, kaya nararapat pagkukulan natin ang lahat ng mataas na karangalan at pagpipitagan. At sapagkat ito ay dapat gawin na may pagkasilang dakilang Diyos, tayo ngayon ay lumalapit sa Panginoon Diyos at mataos na layunin muling magtibayin ang pangakong kanilang sinumpaan. Lumang po ang 3 taon na ang nakalilipas nang sila ay magpupuli sa pamamagitan ng banal na kasal. Dahil sa kanilang pagsampalataya at sa kanilang maingat na pagtupad sa kautosang itinali sa kanila, saksi ang mga sandali ito na naging matagumpay ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako at itinawag sa kanila ang kanyang paglingap at mga pagpapala tulad ng sinasabi sa mga awit ni David. Mapalad ang bawat isa na natatakot sa Panginoon, na lumalakad sa kanyang mga daan, sapagkat iyong kakanin ang gawa ng iyong mga kamay at magiging maginhawa ka at ikabubuti ko. Ang asawa mo magiging parang babungang puno ng ubas sa pinakaloob ng iyong bahay. Ang mga anak mo ay parang puno ng olibo sa palibot ng iyong tulang. Narito, na ganito nawa pagpalain ng tao na natatakot sa Panginoon. Sapagkat kinikilala ng mag-asawa ang kapatid na Ernesto, kapatid na Maria Jose Pida, na ang Diyos ang nagpala sa kanila at nagkaloob ng katiwasayan sa kanilang pagsasama, ay inilapit nila ngayon sa gagawin nilang pagsusumpaan ang taus-pusong pasasalamat sa ating Panginoon Diyos bilang pagtupad sa aral na itinuturo ng banal na kasulatan. O magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Kalakip ng pagpapasalamat na ito ay ang kanilang pusang andog na iyahain nila atas ng damdamin katulad ng ipinahayag ng lingkod ng Diyos na si David. Ako'y maghahain sa iyo ng pusang handog. Ako'y magpapasalamat sa iyong pangalan, O Panginoon, sapagkat ikaw ay mabuti. Kaya mulayin mo ngayon ang kanyang mga biyaya. Gaya ng sinabi ng kasulatan, alalahanin ninyo ang kanyang kamanghamanghang mga gawa
na kanyang ginawa, ang kanyang mga kahabagan at mga kahatulan ng kanyang bibig. Mapayapang nakatawid kayo sa maraming pagsubok at naligtas sa panganib at kahirapan sa mundo ito. Ganito, hininig ng Diyos ang kanyang mga lingkod kapag dumadalangin sa Kanya, gaya ng pinatutunayan sa mga awit ni David, nang magkagayo na silaing sila sa Panginoon sa kanilang kapagabagan at iniligtas niya sila sa kanilang kahirapan. Ngunit ang higit sa lahat na dapat po ninyong ipagpasalamat sa Diyos ay kilalanin utang na loob sa Kanya ay ang pamamalagi ng inyong kapayapaan sa Kanya. Ang matibay na pag-asa sa kaligtasan na tatamuhin ninyo sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, gaya po ng nasusulat, inilabas niya sila sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan at pinatid ang kanyang mga tali. O purihin ng mga tao ang Panginoon dahil sa kanyang kagandahan loob at dahil sa kanyang mga kagilagilalas na mga gawa sa mga anak ng mga tao. Makatwiran lamang na isama ninyo sa pagkakataong ito ang inyong mga anak sapagkat nasusulat, ang kagandahan loob ng Panginoon ay mula ng walang kasimula hanggang sa walang hanggan sa natatakot sa Kanya, at ang Kanyang katwiran ay hanggang sa mga anak ng mga anak. Dahil dito, nananagot po ang Ama ng Sambahayan na patuloy na kabilihin at patnugutan ang Kanyang mga anak, sapagkat ayon kay Apostol Pablo, kung ang sino man ay hindi nagkakambili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sambahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Ang ina naman ng sambahayan ay marapat na patuloy na maging uliran sa lahat ng mga bagay, gaya ng itinuro ni Apostol Pablo upang kanilang maturuan ang mga babaeng may kabataan na magsiibig sa kanilang asawa, magsiibig sa kanilang mga anak, magpakahinahon, magpakalinis, magpakasipag sa bahay, magagandang loob, pasakop sa kanilang asawa upang huwag napasamanin ang salita ng ating Panginoon Diyos. Ernesto Castro Larin, makaintin ba ninyong muli ipinangako sa harapan ng Diyos na si kapatid na Maria Josephina Fajardo Larin ay patuloy ninyong iibigin at ilalanan. Patuloy na mabubuhay kayo kasama nila sa buong pagtitiwala at pag-ibig. At walang sawa ninyo silang dadamayan at mamahalin hanggang sa kayo ay papagwalayin ng pamatayan sa Kristo sa Ibanya. Kapatid na Maria Josephina, matayin din ba yung muling pinangangako sa harapan ng Diyos na si kapatid na Ernesto Castro Larin ay patuloy yung iibigin at igagalang at patuloy na mabubuhay kayo kasama sa buong pagtitiwala sa pagpili at walang sawa ninyo silang dadamayan at mamahalin hanggang sa kayo ay papaniwalayin ng kamatayan sa Diyos po sa lupain niya. Ngayon, pagkawagin po ninyo ang buhay sapagkat layo po ninyo na muling
ating mga saksi na sa iyo ako'y mamamalangin mapagmahal, matapat na asawa, sa kasalanan, sa kalutaan, sa kaluwaan at sa kalungkutan, sa kalusugan at sa karamdaman, hanggang papagwalay tayo ng mga namin. Kukuhanin ko ng besman at sisig. Mga besman ko, yung pangalan na natupad na po nilang muli ang pangangako ng sumpaan sa isa't isa at higit sa lahat ang pangako sa iyo na sila po ay magsasama. Ano man ang sitwasyon, magmamahalan, magiging tapat at mamamalagi po na tanggaw ng kanilang sambahayan. Maraming salamat na tabihan silang muli na iyong kautusan. Loobin mo po na ang kanilang magsasama 50 at 3 taon nagbunga ng kanilang mga anak, kanilang mga apo, at kanilang mga magulang. Maging silang halimbawa sa matapat, maligayang pagsasama ng mag-asawa. Loobin mo kung mula sa kanila ngayon, basbasan mo sila sa kanilang pagkakano. Magkakaedad na rin po, nakaroon na rin po ng karamdaman. Ito na po ang laging umalalay. Irigalo mo sa kanila ang malusog na katawan, ang malising isip, sapagkat alam mo naman po ang kanilang kasiglahan sa paglilingkod sa iyong pangalan. Pinamulan nila sa kanilang pamilya ang pagka-iglesia ni Cristo. Gawin mo silang lalong magtatag, lalong silang maging matibay. Ano man ang dumating na pagsubok ang dumating sa kanilang buhay. Tulungan mo sila pag sila'y mananalangin. Ipagkaloob ang kanilang hinihingi. Alam namin ang mag-asawa na nananalangin para sa kanilang pamilya. Dinggin mo, Ama. Ipagkaloob ang kanilang panata para makapagpatuloy sa paglilingkod. Umaasa po kami, mabasbasan mo ang kanilang mga anak, ang kanilang manugang, ang kanilang mga apo, ang buong ang kanila, maging matatag, matibay, na Iglesia ni Cristo, nagpapatuloy sa pagsakba at sa pagluwalhati sa iyong pangalan. Masampalataya kami, Panginoong Yesus, tinanggap po ang kanilang pagpapasalamat at sila sa narating na pagsamba, maghahangkot sila ng haing pasasalamat sa 53 taon ng kanilang mapayapang pagsasama. Maugnay kami sa iyong pamamahala. Tulungan ng kapatid na Eduardo Di Manalo. Ang lahat hinihiling namin sa pangalan ni Jesus na ang dakilang tagapagligtas. Tomorrow brings me back.
tomorrow.